Oh, dito tayo sa pangalawa. Pero bago ko start itong kung paano ko kinumpute ulit, panoorin nyo muna ulit yung video. Kung paano ko pinakuha yung 0.80 tapos yung 0.56. Walang ibang aakyat si Paring Ray, matangkad eh. Yan. 0.80. Ganun ulit pre, yung kwan. I-horizontal mo yung kwan, yung level bar tapos magsesentro yung bubble. Sukatin mo ulit yung height. Ganun sa nauna. Yung upuan pre. Walang misa, sa pangatan. Hindi, okay na siguro yan. Matangkad si Paring Ray. Oh, yan. I-horizontal mo. Ano mo dyan sa may truss. Diyan, itapat mo dito ay sa may truss. Dito. Yan. Yung level bar, yung dulo. Yung dulo, pinakadulo. Ayun. Yan, pinakadulo, ipasok mo pa. Ipasok mo pa sa... Yan. Yan, tingnan mo yung bubble kung nagsentro. Ngayon sukatin mo yung height. Hindi, wag dyan. Yan. Oh, yan. Ilan? 56. Ah? 56 Po- centimeter. Di 0.56 meters ano? Sige, ano ko doon sa drawing. Gaya ng nauna pre. Dito sa may pasya. Tapos tapatan mo yung sentro doon. Ah. Yan. Ay king post. Tan. 4 meters ang mula. Eksakto na 4 meters. Oh, tingnan mo sir. 4 meters na. Ayun. 4 meters 4. Okay na? Ngayon, dito tayo. Ang gagawin doon sa building na yon, yung kugon na roof ay papalitan ng rib type. Tapos isisiling. Yung trusses niya, okay pa rin. Malinis. Walang inaanay. Wood siya. Kaya, ang sabi doon, yung pinag-usapan namin, kahit di na palitan. Ngayon, ang i-compute ko lang dyan is yung length. Kasi, hindi naman papalitan yung truss. Ang gagawin dyan, papalitan yung mga buttons na pinagtalihan ng kugon. Kaya, magpupurlins dyan. Yan. Kaya kailangan i-compute itong length na to. Magkabilaan. Equal siya eh. Yan. Yung area nito, parehas lang dyan sa kabila. Kaya, isa lang yung computerin ko na ito. Tapos, siyempre isisiling yun, flat din. Flat. Hindi i-align yung ceiling sa eaves na naka-diagonal. Flat. Ganyan. Kaya ang i-compute lang yung length para ma-estimate yung bilang ng purlins. Tapos, yung area para sa rib type roofing. Yan. Kung paano ko kinuha ulit, ganun ulit. Yan. Ratio and proportion. Yan na yun. Yan. Matarik siya. 7% slope. Yan. Tapos yung length, ito na yun. 4.88. Ngayon, pwede na siyang mapagkuhanan ng bilang ng purlins. Paano? Doon sa malapit sa reeds, minus 0.15. Tapos, divided by spacing plus 1. Di ba? Makukuha mo na yung bilang ng purlins. Tapos yung haba, may plan na in-sketch. Tapos, may mga dimension kasama pati roof eaves. Kaya, pwede nang makompute yung linear meter ng roofing. Tapos, yung buong haba ng purlins para makuha yung bawat piraso. Ganon din sa ceiling, may flat na area parallel to the floor. Kaya pwede nang makompute.
O, siya nga pala, bago ko tapusin yung video, paliwanag ko kung bakit sa silong ako ng top chord nagpapasukat. Kasi ganito lang yan eh. Sample ano, yung top chord, yan, naka-incline siya dahil sa slope, di ba? Yan. Pag titignan mo, vertical yan, oh. Vertical. Yan. Yung haba nito, tapos yun parehas. Parallel sila eh. Parallel. Tapos kinat mo pa vertical. Diba? Kahit may king post pa dyan. Parehas lang. Kunyari, ganyan. Tapos andyan yung king post. Yan. Yan yung king post. Yung sukat niyan doon, tapos hanggang dito, tapos yon, tapos ito, parehas lang. Kaya pag nagpapasukat ako ng vertical kay paring Ray, ito yung level bar. Yan. Tapos ito yung tungkol sa bubble. Dito ako nagpapasukat. Yan. Yan. Ito. Yan. Kasi pag sinukat mo hanggang dito yan, mali na. Kailangan itong triangle na to ang makuha mo. Yan. Hindi na magiging triangle yan pag ibinaba mo yung sukat, yung height na to, yung pinapasukat ko, dito mo sinukat, mali na. Yan, hindi na siya triangle na ganito. Hindi na siya, may bawas na dun sa dulo. Yan o. Yan. Imbis na ganyan yan ay, susukatin mo pa yan, kung sakali. Kaya dito, yan dapat. Tapos dito. Tapos kung doon mo naman susukatin sa taas, dyan mo iumpisa hanggang dito, mali na rin. Kasi ang mangyayari, dapat pag dyan mo sinukat, yung triangle mo hanggang dito. Kaya dito, para madalian ang magsukat. Yan. Right triangle siya. Kaya sa silong ko pinapaumpisan, tapos hanggang dito lang.